Wala akong masyadong friends kasi introvert talaga ako. Siguro nung younger years, I had a lot of acquaintances, mga barkada, pero habang tumatanda, kumukonti. Pero masasabi ko naman na kahit bilang sa daliri ang mga friends ko, 100% I know they got my back. Yung tipong pag alam nila na may mabigat akong problema, nandyan sila. At pag meron akong mga wins, kahit small wins, they are genuinely happy for me. Pero naranasan ko yung pace ng barkada, lalo na nung active pa ako sa social media long time ago. And even made a lot of friends sa Facebook and met them in person. Some, I kept in touch, pero most, wala na. Party lang sila ng face ng buhay ko. Ikaw, madami ka bang friends? Mga friends who are ready to be there pag kailangan mo sila? Gaano mo sila pinagkakatiwalaan? Naranasan mo na bang mabetray ng isang matalik na kaibigan? Yung tipong na-caught off guard ka kasi never in a million years mo maiisip na magagawa nila yun sa'yo. Masakit, malamang, pero kung humihinga ka pa para makwento mo sa ibang tao ang story of betrayal mo, maswerte ka. Dahil ang biktima sa kaso na pag-uusapan natin ngayon, not so lucky. Sitio Bakal, Bagong Silangan, Quezon City, Philippines. May 2021, alas 2 ng hapon. Isang 39-year-old na si Ray de la Cruz ang nagpapastol ng mga alagang baka sa bakanting lote nang may maamoy siyang umaalingasaw na baho. Parang iba yung pakiramdam ni kuya kung kaya't hinanap niya kung saan nanggagaling yung amoy. Nang tumambad sa kanya ang nabubulok ng bangkay, natakot siya agad at dali-dali siyang tumawag sa pulis para i-report ang nakita. Dali-dali din naman pumunta ang mga pulis para imbestigahan ang tawag at nakita nga nila ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Sinara naman agad ng mga pulisya ang area para mapreserba ang crime scene. Agad naman na nilaunch ng Criminal Investigation and Direction Unit ng Quezon City Police District ang kaso para maimbestigahan ang pangyayari. Pero syempre, alam mo naman tayo mga Pilipino, mga marites, kahit na nakasil off na yung area, may mga nakikiusyoso pa din kung ano ang nangyari. Kung kaya't sa mga tao na natanawang bangkay from a distance, talagang nagulantang sila. Isang hubad at inuuod ng bangkay na may dahon-dahon at dumi na bahagyang natatakpan ang muka at sanga na nakatusok sa may-ari nito. Nang tanggalin pa ng mga pulisya ang dahon at dumi sa may bandang muka, nakita nilang basag ito. Sobrang grabing brutal ang pagkakapatay ng biktima. Yung parang may matinding galit ito sa biktima. Sa paunang investigasyon, ang biktima ay posibleng ginahasa muna at pinokpok ng isang matigas at mabigat na bagay bago binawian ng buhay higit ng 2 or 3 araw nakakalipas. Naging mabilis daw ang decomposition ng katawan dahil sa dami ng dugo sa buong katawan ng biktima at exposed sa natural elements. Dahil sa mga injuries na tinamo nito ay talagang hindi mo makilala agad ang biktima. Bukod sa nakakalat na checkered pajama, white t-shirt, blue brief, and binder na posibleng pagmamayari lahat ng biktima ay walang ibang identification like ID, cellphone, or wallet na natagpuan. Kung kaya't ang pinakaklulang lang nila sa pagkakailanlan ng biktima ay ang tato nito sa magkabilang braso. Diamond sa isa at may pangalan na Isheng sa kabila. Mabilis na kumalat ng balita at nakaabot pa sa Facebook. Isang animoy kinakabahan na lalaki ang lumapit sa otoridad at nagpakilala bilang si Dugong. Kilala daw niya ang biktima at iyon ay si Noribi Tria alias Ebing Mayor. Medyo nagulat yung otoridad kasi halos di na makilala yung biktima at parang di naman gaanong nakalapit yung lalaki dahil nga, di ba, sinil off nila yung area ng crime scene. At maraming mga marites ang nag-gather around para makiusyoso kung kaya't imposibleng nakalapit ito. Pero nagdesisyon pa din sila na imbitahan si Dugong sa presinto para kunin ang kanyang panig.
Paano kaya nakilala ni Dugong ang biktima gayong halos walang identifikasyon ang kanyang bangkay na nakita? Kaano-ano niya kaya ang biktima at paano siya nakakasigurong si Ebing nga yun? Noriby Tria or mas kilala sa alias na Ebing Mayor sa social media gaya ng Facebook at TikTok. Si Ebing ay isang 21-year-old trans man, born female and identify as male. Sumisikat na si Ebing sa TikTok with around 70K followers nung time na to. Hilig daw talaga nitong sumayaw at mag-TikTok ng kanyang inang si Cherry Tria. Well-liked daw itong si Ebing dahil sobrang bait at palakaibigan. At napaka-hardworking daw ni Ebing. Hindi nakakalimot mag-abot ng pera pag sahod nito. Hindi na nakatapos si Ebing para tumulong sa pagsuporta sa pamilya. Nag-dishwasher at waiter pa sa isang kainan. Bago mangyari ang krimen, nakatira na si Ebing sa Pampanga kasama ang live-in girlfriend nito. Pero nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan kung kaya't umuwi muna si Ebing sa kanyang pamilya. Para siguro mag-cool off. At tamang-tama ding kapapanganak ng kanyang bunsong kapatid. Kung kaya't gusto din nitong makita ang baby. May 14 nung bumalik siya sa kanila. At May 17 nang manghingi ng 20 si Ebing sa ina, pamasahe siguro, para pumunta daw sa isang birthday ng kaibigan. Medyo naiinip na din na naman daw siya sa bahay dahil walang magawa. Baka kailangan ng mapaglalabasan ng sama ng loob ni Ebing kung kaya't makikipag-kita ito sa mga kaibigan. Kinabukasan, nag-alala si Cherry kasi hindi umuwi si Ebing. Wala din itong paramdam at hindi nila makontak. Maski post sa Facebook o TikTok, wala. Sobrang active daw kasi nito sa social media kung kaya't unusual na as in walang paramdam or post si Ebing. Nagtanong-tanong pa siya sa mga kapitbahay kung may nakakita ba sa anak niya pero wala daw. May 19 nang i-report nilang missing si Ebing sa pulis. May 20 nang makita ni Rachel, kapatid ni Ebing na bunso, ang kumakalat na balita sa Facebook patungkol sa nakitang bangkay ng babaeng may tato sa magkabilang braso sa may bakanting lote sa may Sitio Bakal, Bagong Silangang, Quezon City. Ibang kabaw daw talaga ang naramdaman ng inang si Cherry nung panahong iyon. Si Jeremy na live-in partner ni Rachel ay nagpresintang pumunta na doon para kumpirmahin kung si Ebing nga ba o hindi. Pagdating ni Jeremy, di niya agad nakilala ang bangkay dahil nga karumaldumal lang sinapit nito, hindi talaga makilala dahil basag ang muka. Hanggang sa mapansin na nga nito ang tato sa magkabilang braso, yung diamond and yung ishing, at iyon na nga ang kumumpirma na ayun nga si Ebing. 3 araw na daw nilang hinahanap ito at ang bangkay ay kanyang hipag na si Ebing. Tinawagan agad ni Jeremy ang magulang ni Ebing para papuntahin sila. At walang dudang si Ebing nga to, sabi niya. Sa morgue na naabutan ni Cherry ang anak at talagang gumuho ang mundo niya sa nakitang sinapit ng anak. Nung mga panahong iyon ay gusto na lang niyang mapag-isa para daw makasigaw. Maisigaw niya ang lahat ng sakit. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganoon ang sinapit ng kanyang napakabait na anak. Apa niya bakit kung pinatay, bakit hindi na lang sa madaling paraan, 'di ba? Bakit pinahirapan pa daw ng todo? Ano bang kasalanan ng kanyang anak para sobrang brutal sa pagkakapatay sa kanya? Bata pa lang si Ebing ay pansin na ng pamilya na mga gamit panlalaki ang gusto at kilos lalaki din ito. At noong high school ay ayaw na nitong mag-uniforming pangbabae. Hindi gaya sa mga western country na uso ang civilian clothing. Kumbaga, bahala ka maski anong isuot mo. Sa mga Asian countries talaga, uso. Majority ng mga school ay may uniforme. Madalas pa na nakapalda pag babae. Maski ako noon, excited nang makatapos ng high school para hindi na magpalda. Malambing na anak at kapatid daw si Ebing. Mabait at palakaibigan nito.
Na tipong maski ngayon ka lang niya nakilala, sasamahan ka niya. In a way, he was a very trusting person. Nakarating kay Cherry na may kasama pala si Ebing nang umalis nung hapong iyon. At yun daw ay ang kanyang kababatang si Xander, o mas kilala sa tawag na Dugong. Xander de la Cruz alias Dugong. Naging person of interest si Dugong nang sabihin nitong kilala niya ang biktima, gayong hindi naman ito nakalapit ng maigi sa biktima para ma-identify niya. Pagdating sa presinto ay nangako si Dugong na makikipag-cooperate siya sa mga pulisya. Pero duda na ang mga otoridad sa kanya kasi halata yung kaba ni Dugong animoy may tinatago. He was avoiding eye contact, tapos balisang-balisa, di mapakali ang kamay. Sabi niya ay wala daw siyang kinalaman sa nangyaring krimen. Pero kung totoong testigo lang siya or nagmamalasakit na kaibigan, bakit ganun ang kanyang galawan? Makalipas ang ilang oras na pagtatanong ng pulisya at ng paiba-iba niyang salaysay, ay dumating ang tatay ni Ebeng na si Romel Miklat. Nakiusap ito na kung may nalalaman man si Dugong ay sana umamin na. Di na kinaya ng konsensya ni Dugong at humingi ito ng kapatawaran sa nagawa. Inamin niya kay Romel na sangkot siya sa pagkakapatay kay Ebeng. Nagwala ang tatay at susugurin na nito si Dugong nang awatin ito ng mga otoridad. Ani Dugong ay may mga kasama siya noong madaling araw nang maganap ang krimen. Night of the murder. Magkababata si Dugong at Ebing. Kasama daw noon madalas ni Ebing ito na tumambay at sa mga selfie post nito sa social media. Pero matagal-tagal na din silang hindi nakakapagkita nung time na yon kasi lumipat ng Pampanga si Ebing at may trabaho naman si Dugong. Nung gabi bago ang krimen ay first time minawal nila magka-bonding muli. Nag-inuman si na Ebeng, Dugong at isa pa nitong kaibigang si Cristel. Nagpasalamat pa si Ebeng para sa mga kaibigang nakikiramay sa pinagdadaanan nito. Lumalalim na ang gabi kung kaya't hinatid na nila si Cristel sa bahay nito. At inaya naman ni Dugong si Ebing na makipagkita muna sa iba pang nitong mga tropa sa may Phase 4, Payatas. Pinakilala ni Dugong si Ebeng kina alias Nonoy at alias Tiago. Bumili si Dugong ng shabu kay Nonoy at sinimulan nilang gamitin. Hindi naman daw gumamit si Ebeng. Sinamahan lang niya si Dugong. Pero dahil nag-inuman sila nung earlier that night, talagang may amats na to. Makalipas ang ilang sandali, siguro nang mapag-alaman ng ni Nonoy at ni Tiago na born female pala itong si Ebeng, ay bigla daw itong sinikmuraan ni Nonoy. Dala siguro na rin ng kalasingan, nawalan agad ng malay si Ebeng. Anong kalokohan to? Ani Dugong. Tinutukan daw siya ng 22 caliber ni Nonoy at pinagbantaang babarilin kung hindi sumunod sa kanila ni Tiago. Inutusan siya ng dalawa na tumulong bitbitin ng biktima sa liblib na lugar kung saan walang makakita sa kanila. Pagdating na sa crime scene, ang unang gumahasa sa kanya ay si Nonoy. Habang nasa akto, bagamat mahina ay nagkaroon ng malay ang biktima at nagpupumiglas. Inutusan ni Nonoy si Dugong na pukpukin ng bato ang biktima. Tinutukan siya ng baril muli kung kaya't sa takot ay pinukpok niya ng bato sa ulo ang biktima ng 2 beses. Pero dahil mahina lang ang pagkakapukpok niya ay hindi naman napuruhan. Susunod na gumahasa sa biktima ay si Tiago. Dahil may malay pa din ay pinagpupukpok din siya ng bato ni Nonoy. At nang matapos ni Tiago ang halayin ang biktima ay pinukpok din niya ito. Pagkaraos ng dalawang hayop na yun ay inutusan naman nila, di umano si Dugong na gahasain din ang biktima. Para damay-damay daw silang lahat at walang magsumbong. Dala ng takot pa din ay sumunod na lang si Dugong. Sa kabila ng sinapit ng biktima ay naghihingalo pa ito at mayroon pang konting buhay. Sa pag-iengganyo ni Tiago ay winakasan na ng tuluyan ni Nonoy. Tinuhugan ng sanga sa may-ari nito. At iniwan na ang katawan hanggang bawian ng buhay ang biktima.
Dati na daw nangulungan si Dugong at Nonoy dahil sa record nilang paggamit ng illegal na droga. May mga pamilya din sila di umano, pero mga walang trabaho. Grabe 'di ba ang kakapal na mga mukha ng mga hayop na 'to. Palamunin na, salot pa sa mundo. Ani Cristel, nakatanggap pa siya ng message kay Ebing na nakauwi na 'to. Pero maya-maya ay nag-message ulit para sabihing nasa tropa pala. Nagtaka si Cristel kasi hindi namang daw tol ang tawag ni Ebing sa kanya, kundi bayaw. Pero isinintabi na lang niya yon at bumalik ng tulog. Anang mga otoridad ay patay na si Ebing sa mga oras na yon at posibleng isa sa mga sospek ang nag-message. Nagtungo agad ang mga pulisya sa Payatas para arestuhin sina alias Tiago at alias Nonoy. Una nilang nahanap si Tiago na agad namang kinumpirma ni Tugong. Nakita sa kanya ang cellphone ni Ebing. Pagkatapos arestuhin si Tiago ay agad naman nilang hinanap si Nonoy na nakatira sa Phase 3, Payatas. Nakita naman sa kanya ang 22 caliber na baril na sinasabi ni Dugong na ginamit panakot sa kanya. Ang kasong mga kinakaharap nila ay rape with homicide and robbery para sa kanilang tatlo at additional na illegal possession of firearms ammunition para kay Nonoy. Ayon pa sa otoridad, tingin nila ay malaki ang kinalaman ng paggamit nila ng shabu nung gabing iyon kung bakit humantong sa malagim na krimen. Sabi nga nila na talagang nakakasira daw ng ulo at nakakabobo ang shabu, 'di ba? Sabi ng marami. 'Di ba ang shabu kasi ay mababang uri ng illegal na droga, kaya ang presyo ay pangmasa. Pero yung brutality ng crime mismo parang may personal na galit din eh. It could be may kinalaman din ito sa sexualidad ng biktima. Dahil siguro babae pa din ang tingin nila sa biktima ay kaya kaya nilang itong i-take advantage. Kasi kung born male si Ebing, hindi nila kayang gawin to eh. Hindi naman nila pag-iinteresan. Pero dahil sa mata ng mga hayop ng mga demonyong yon ay isang helpless female lang, si Ebing, kung kaya tinarget nila ito. Ebing doesn't even identify as female. So yung level of mental torture nito sa kanya habang nangyayari yung krimen is just soul crushing. I can't even imagine. Sa Pilipinas kasi kahit madami ng tao na they know and they tolerate ang lifestyle ng LGBT community, madami pa din ang hindi nila tanggap ang ganito. Kaya ang hate crime sa LGBT community sa Pilipinas ay talaga namang laganap pa din. Also remember yung mga kolokoy na to ay pamilyado pero walang trabaho. Gumagamit pa ng illegal na mga droga at may mga previous criminal records. Paano kaya nila tratuhin ang mga asawa nila, 'di ba? Kawawa. Dapat sa mga gantong kriminal, death penalty. Hindi lang basta bitay o lethal injection. Dapat kung paano nila brutal na pinatay ang biktima, ganoon din ang gawin sa kanila kasi wala silang takot, nakakagigil, 'di ba? Kasi isipin mo, sila makukulong lang pero may buhay sila. May pagkain pa sa loob ng kulungan. Pabor pa sa kanila kasi wala din naman silang trabaho sa labas. Sa loob ng kulungan, libre pa pagkain, libre lahat. Kaya maraming mga taranti-ong kriminal, mga rapist, mamamatay tao na di natatakot. Kasi at the end of the day, they get to live. 'Di ba? Merong brutal na punishment noong ancient times kung saan tinatali nila ang mga kamay ng binugbog at sugat-sugat na prisoner sa poste. Tapos nagpapakawala sila ng mga maraming daga para ipakain. A very slow and painful death. Mararamdaman nila ang wagas na sakit at hirap. At kung hindi man sila naubos o napatay ng mga daga, yung impeksyon naman ang papatay sa kanila. Dapat ganoon, di ba? Ganong klaseng punishment. Bababa kaya ang kaso ng panggagahasa at pagpatay kung ganon ang parusa? Kung hindi man, at least mababawasan ang mga demonyong gaya nila. Hindi ba?
Thank you for joining me on today's episode. Kung nagustuhan mo ito, kindly like, subscribe, and hit the notification bell para kita-kits ulit tayo next time. See you again! Bye!